Hello, so ito yung ano natin, prototype. Paliwanag ko ngayon yung mga components na nasa loob niya. So, una nating pupuntahan sa power supply niya. So, meron tayong dalawang LiPo battery na naka-series. So, 4.2 volts na dalawa. So, 8.4 volts pag fully charge yung dalawang battery. Tapos meron tayo ditong charging module na ginagamit para i-charge yung battery. Tapos ito naman yung relay, yun yung nagti-trigger ng ano natin, ng buzzer at saka ng vibration motor. Tapos meron tayong back converter dito, ito. Back converter, kino-convert niya yung 8.4 volts papunta sa 5 volts kasi yung ibang pyesa dito katulad nitong Arduino Nano tsaka itong ESP32 ay nagre-require lamang ng 5 volts. So kailangan natin ibaba from 8.4 to 5 volts para magamit itong dalawang modules natin dito. Tapos ayan, meron tayo ditong buzzer, yung vibration motor nandito. Tapos meron tayo ditong dalawang ultrasonic sensor. So yan yung pinaka-sensor natin ng distance para malaman. Tapos dito pala may switch tayo dito, power switch natin. Tapos itong nasa kabila yung USB Type-C port. So sasaksak natin dyan yung Type-C para may charge yung device. So sa ngayon may takip siya para hindi mapasok ng dumi. Tapos dito naman meron tayong emergency switch. Pag pinindot natin yan, magsasend siya ng text message sa number na napili natin. Then ito naman SIM 808. So yan yung ano natin, internet GPS module. So dyan nakalagay yung SIM card natin, ginagamit mag-text. Tapos meron din siyang data connectivity, so pwede siyang kumonect sa internet. Kaya kailangan yung SIM card may load na pang text, may load na pang data. Tapos ito naman yung GPS antenna niya. So yan yung kumo-connect sa GPS satellites natin para magkaroon tayo ng location tracking. Sa ngayon, hindi tayo makakonect sa GPS kasi masama yung panahon. Pero kung mapapansin nyo dito, nagbiblink siya. Dapat yung isang LED sa kanan nagbiblink din, pero sa ngayon hindi siya nagbiblink kasi masama yung panahon. So, ayun. Subukan naman natin siya. Ilapit sa mga objects. Okay. So kung mapapansin natin, hindi consistent yung ano niya, yung pag-trigger ng sensor. Bakit? Kasi nakadepende yan sa surface nung pinupuntahan ng ultrasonic na waves na pinoproduce nitong sensor natin. So halimbawa, nakaharap tayo patagilid dito sa flat surface na to. Yung ultrasonic waves niya, hindi siya nagba-bounce back ng ganun ka-efficient pabalik dito kasi slanted yung pagharap niya. Ganyan. Pero pagka dito tayo humarap, pag pinantay natin perpendicular, nag-trigger. Pero pansin natin pag tinilt natin na ganon, hindi siya nag-trigger kasi yung sound waves or yung ultrasonic waves nagba-bounce sa ibang direksyon. So hindi lahat na re-receive niya pabalik. So hindi niya na-detect yung waves na pinoproduce niya. Pero pagka pinantay natin siya na ganito, na-detect siya. Pag tinilt natin na ganon, nawawala. Dito naman, ganyan, detect agad siya.
So, meron ding ibang surfaces na hindi siya nakakapag ah, trigger ng ano natin device, katulad ng halimbawa kung tela, kung meron tayong tela na surface sa dinadaanan natin, hindi rin siya makadetect ng waves, katulad nitong bag na to. Yan, malapit na siya pero wala siya nadedetect. Ang ginagawa kasi ng tela, ina-absorb niya yung waves na pinoproduce ng ultrasonic sensor. So yan, lapit na natin sa bag, hindi pa nagtitrigger. Pero pag nilagay natin dito sa solid na kahoy, trigger agad siya. Tapos ibalik nyo ito natin dito na naka-slant siya, hindi siya nagtitrigger. Pero pagka perpendicular natin, nagtitrigger naman siya. So yan, yun yung mga limitations ng sensors natin. Pero nagde-detect naman siya kahit pa paano. Lahat ng in general, pag may malapit ng object, talagang nagti-trigger naman siya. Yun nga lang, dahil sa limitations ng material, depende rin kung anong klaseng material, anong angle, yun yung nakaka-affect sa efficiency or sa triggering ng ano natin, ng sensors natin. So yan. Tapos may strap na rin tayo nilagay dito. Yan, tinahi natin yan dyan sa frame natin. Tapos ito yung frame ng salamin. Hindi pa natin nalalagay yung pinaka lens nya, pero mamaya lalagay na natin to. So yan, yun yung walkthrough natin dito sa device natin.